Kabanata 3371. Halika na. Isang buong araw na ang lumipas simula nang mag-away si Dustin. Maging ang labanan sa pagitan ng mga banal na Diyos ay pansamantalang huminto habang lahat sila ay nakatitig sa labanan ni Dustin sa dagat ng kulog. Iba't ibang ekspresyon ang makikita sa kanilang mga mukha. Pag-aalala, pagtataka, at ang iba ay nagsuot pa ng malupit na panunuya. Kahit si Dustin ay nakaramdam ng pagod na gumagapang sa kanya pagkatapos ng isang buong araw na pakikipaglaban. Ngunit patuloy pa rin siya sa pag-ungol. Walang bakas ng pagnanais na sumuko sa kanyang matigas at matigas na ekspresyon. Binalaan siya ni Peterson ang Taoist ancestor na ang kapigatian upang maging isang Diyos ay higit na mapanganib kaysa sa iba pang mga kaharian kapag lumampas sa heavenly dome. Anumang pag-aalinlangan, anumang indikasyon ng pagnanais na umatras o nais na sumuko, ang langit sa itaas ay kukunin ito bilang isang tanda upang burahin siya. Ang kidlat ay una lamang sa maraming sakuna na kailangan niyang harapin ayon sa babala ni Peterson. Maaari rin itong tawaging unang pagsubok. Marami pang sakuna ang mangyayari pagkatapos. Gayunpaman, ang unang pagsubok ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Boom! Ang siyam na kulay na kinang ng kulog ay marahas na sumabog. Ang walang limitasyong kapangyarihan nito ay sapat na malakas upang wasakin ang mundo. Ang lahat ay nilipol at wala na sa loob ng magulong kawalan kung saan nakatayo si Dustin, na naging pinagmulan ng pagkawasak. Kung sino mang may buhay na nilalang ang maglakas loob na pumasok sa hindi maintindihang malaking lugar ng dagat ng kulog. Sila ay tagtere ng mga piraso. Nakakamangha talaga ang kapangyarihan ng siyam na kulay na Thunderbolt na may halong magulong Thunderbolt. Napuno ng pagkabigla ang lahat ng nanunood ng mga banal na Diyos sa paligid ng Dustin. Lahat sila ay dapat umamin sa kanilang sarili na kung sila ay nakatagpo ng ganitong sakuna noong sila ay naging mga Diyos. Sila ay nawasak at naging wala. Sa kalaunan, lumipas ang isa pang araw. Tanda ng 2 buong araw ng labanan. Dahan-dahan ngunit tiyak, ang kulog na dumadagandong sa kalangitan ay unti-unting huminto. Maging ang ilaw na nagpaulan sa kanila ay naging kalat-kalat. Patong-patong ng makapal na ulap ng kapigatian ang hamarang sa lahat ng liwanag. Ang lahat ng uri ng mapanirang batas ay pinagsama-sama sa loob ng mga ulap at nagpakalat ng hindi malinaw na presyon sa kanilang paligid. Hindi may kakaila na nakakadepress ang atmosphere. Isang mas malaking sakuna ang nasa abot tanaw. Napagod ako. Isang maliit na window ng oras ang ibinigay para pansamantalang magpahinga si Dustin. Nang walang anumang pag-aalinlangan, umupo siya ng naka-cross-legged at nagtulak ng mga magic herb sa kanyang bibig. Mabilis na nilunok ito pagkatapos ng ilang ngumunguya. Ang iba pang mga kayamanan mula sa langit at lupa, pati na rin ang iba't ibang mga magic pill, ay pinalamanan din sa kanyang bibig. Salamat sa kanyang espesyal na konstitusyon. Hindi na kailangang matakot si Dustin na sumabog ang kanyang katawan at mamatay siya. Habang tinutulak niya ang mga bagay-bagay sa kanyang bibig, mabilis ding pinapatakbo ni Dustin ang formula para mabawi ang vital energy force sa kanyang katawan sa parehong oras. Mas maraming sakuna ang dumarating at alam ni Dustin na kailangan niyang bumalik sa kanyang pinakamataas na estado sa lalong madaling panahon upang harapin ang mga ito. Sa sandaling iyon, may nangyari bago pa man naisip ng sino man sa kanila. Haha, what a apotheosizing doom. Kung malalagpasan mo ang heavenly doom at maging isang banal na Diyos, sugpuin mo kami at hindi na kami mag-iiwan ng pagkakataon na lumaban muli. Tama, brat. Walang paraan na hahayaan ka naming maging Diyos. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa kanilang paligid. At pagkatapos ay isang dambuhalang itim na kabaong ang sumugod mula sa kawalan. Nakaukit sa kabaong ang nasa ibabang larawan ng underworld. Umalangaw-ngaw ang mabangis na tunog ng mga multo at bamaha sa mundo ang makapal na aura ng multo. Boom! Sa sandaling lumitaw ang malaking kabaong. Tumakbo ito patungo sa Dustin. Habang nakikipaglaban si Dustin sa loob ng 2 buong araw at 2 gabi. Siya ay nasa kanyang pinakamahinang punto at kailangan niyang gumugol ng mas maraming oras upang gumaling. Malinaw.
Ang isa sa maraming mga kaaway ni Dustin ay hinulaan ito at nais na tapusin siya sa kanyang pinakamababa. Damn it! May nagpupumilit na pigilan si Dustin na makalusot sa Heavenly Doom. Malinaw na ipinakita sa mga mukha ni Peterson, Morphe, Jarvis, at maging sa lahat ng iba pang mga Diyos ang purong pagkabigla. Maging ang mga Diyos na lumaban kay Dustin ay hindi maiwasang mamangha. Ang hypothesizing doom ay hindi isang bagay na dapat maliitin. Kinakatawan nito ang kalooban ng pinakamataas na kaliwanagan ng langit at lupa. Ang ilan sa mga pinakamalakas na divine god ay hindi man lang manggahas na basta-basta pumasok. Ang ganitong hakbang ay katumbas ng paghamon sa kalooban ng langit at lupa. Ang pagsubok sa kalooban ng langit at lupa ay humihingi lamang ng isang kakilakilabot na kaparusahan. Gayunpaman, ang malaking itim na kabaong ay lumitaw sa gitna ng lahat ng kidlat at sinubukang patayin si Dustin. Boom! 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 Gaya ng inaasahan, libo-libong thunderbolt na kasing kapal ng mga dragon ang tila naging kakaibang galit. Ang naglalagablab na kulog ay umalangaw-ngaw sa hangin habang nakakulong sila sa malaking itim na kabaong. At nagmamadaling durugan ito. Ang langit at lupa ay talagang hindi dapat masaktan. Kapansin-pansing nagbago ang lahat ng ekspresyon ng mga banal na Diyos. Humph! How dare you break into the central area of hypothesizing doom? Masyado kang walang ingat. Ang ilang sukat ng kadalian ay lumitaw sa mga mukha ng lahat. Boom! Nagsimulang bumagsak sa kanilang paligid ang kumikislap na kinang ng kulog. Biglang lumipad palabas sa malaking itim na kabaong ang siyam na nether na larawan na may malamig na aura. Buzz! Tulad ng madilim na karagatan ng mga bituin. Binalot ng siyam na larawan sa ibaba ang kalangitan ng makapal na itim na ambon. Isang walang buhay na mundo ng underworld ang makikita sa bawat larawan. Ang madilim na enerhiya ay bumangon kasabay ng paglabas ng siyam na mundo ng underworld sa kalangitan. Nang walang anumang babala, naramdaman ni Dustin na ang kanyang koneksyon sa dagat ng kidlat at mga kulog sa kalangitan ay humihina at humihina. Ang mga espesyal na batas ay lumabas mula sa siyam na larawan sa ibaba. Sinusubukang putulin ang koneksyon sa pagitan ng Dustin at ng mga ulap ng kapigatian. Kapag ang koneksyon ay ganap na naputol, nangangahulugan ito na ang Dustin's hypothesizing doom ay tapos na. Haha, brat! Itong siyam na nether pictures para sa Deceiving Heaven ay direktang magpapatigil sa iyong hypothesizing doom. Ang 3,000 malaki at maliit na universo ay nasa isang pagkapatas. Kung nagawa mong maging isang Diyos kahit na may ganitong mababang kapaligiran, ikaw ay magiging isang makapangyarihang tao sa hinaharap. Sa kasamaang palad, nakilala mo ako, hindi ko lang puputulan ang iyong hypothesizing doom. Gagawin kitang isang bangkay na alipin at dadalhin kita sa ilalim ng aking utos. Simula ngayon, ipaglalaban mo na ako. Isang nakakatakot na boses ang nagmula sa malaking itim na kabaong. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang bumukas ang takip ng kabaong at tumambad ang isang lalaking mapatla ang mukha na dahan-daang. Umupo. Nang inig ang kaluluwa ng lahat ng magsimulang kumalat ang malamig at madilim na aura kung saan-saan. Haha, napaka-talented mo. Maaari kang magtrabaho para sa akin bilang aking pinakamahusay na bangkay na alipin. Bumaba ang mga berdeng mata kay Dustin habang ang ekspresyon ng lalaki ay napalitan ng masamang ngiti, na nagpapakita ng nanlilisik na mga ngipin. Scum! Hindi ko inaasahan na dadalhin mo ang siyam na piraso ng nether picture. Kawawa naman ang lalaking ito. Biglang nagsalita ang devilish nether beast. Nandito ako para tulungan ka. Sa susunod na mga araw. Ang 3,000 malaki at maliit na universo ay tiyak na magiging napakasigla. Marami sa ating mga kasama ang papunta na. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki. Walang duda na ang demonyong Nether Beast at ang tao sa malaking kabaong ay parehong mula sa underworld. Damn it, maaantala ang hypothesizing doom ni Dustin. May kailangan tayong gawin. Kung hindi, mapahamak si Dustin. Si Peterson ang Daoist ancestor ay lihim na nagpadala ng mensahe kay Morphe, Jarvis at iba pang mga Diyos. Whoosh! 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 Ilang figure ang biglang bumilis at sumugod kay Dustin. Haha!
Huli na, sumambulat ang masasamang tawa mula sa lalaking nasa malaking kabaong. Ngayon na, sigaw niya habang nakaturo sa siyam na nether pictures para sa Deceiving Heaven. Boom! 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 Pumutok ang matinding pressure mula sa umiikot na siyam na nether pictures para sa Deceiving Heaven habang sinubukan nilang sipsipin si Dustin sa siyam na nether underworld. Sa tingin mo ikaw lang talaga ang may magic treasure. Inilabas ni Dustin ang reincarnation token at inactivate ito ng walang pag-aalinlangan. Sa pagitan ng isang sandali at sa susunod, nawala si Dustin na may dalang token. Ano? Napuno ng gulat ang lalaki sa kabaong. Ito ay lampas sa kanyang wildest imagination na may makakatakas sa siyam na nether pictures para sa Deceiving Heaven. Sa susunod na sandali, lumitaw ang figure ni Dustin sa loob ng itim na masa ng dagat ng mga kulog sa kalangitan. Ang nakakatakot na dagat ng mga kulog ay ipinanganak dahil kay Dustin. Kasabay nito, nagkusa siyang lumapit at pumasok sa gitna ng dagat ng kulog. Nang walang anumang babala, nagsimulang kumulo ang malawak na dagat ng mga kulog. Boom! 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 Daan-daang milyong kidlat ang bumagsak at agad na dumaan kay Dustin sa isang hindi mapigil ang alon. 10,000 nilalang din ang patuloy na lumilitaw sa dagat ng kulog upang patayin si Dustin. Ang lahat ng mga ito ay ginawa sa pamamagitan ng condensation ng batas ng kulog. Ang malakas na mamamatay tao ay ginawang mas nakamamatay ang kanilang nakakatakot na lakas. Iba't ibang magic treasure ang nasa kanilang mga bisig habang baliw silang sumugod sa kanya. Patayin! Inihanda ni Dustin ang kanyang espada at sumugod. Ito ang hypothesizing doom, at hindi niya kayang matalo. Sige! Nang makita ito, si Peterson the Taoist Ancestor, Morphe at ang iba pang mga banal na Diyos ay naghari sa kanilang mga alalahanin at natuwa. Imposibleng maabot mo ang pagiging Diyos sa harap ko. Ipaglaban mo lahat ng gusto mo. Sa huli, makikita mo na lahat ng ginagawa mo ay walang saysay. Sumilay sa mukha ng lalaki ang mapang-asar na panunuya habang nakatitig kay Dustin. Nakikita ng sino man na may namumuong masama sa likod ng kanyang mga mata. Boom! Boom! Sa himpapawid, si Dustin ay binawa ng matitinding sakuna. 10,000 mga kidlat na nilalang na may nakakatakot na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay patuloy na lumitaw at sumugod sa kanya na. Parang rumaragas ang alon. Ang mga hugis kidlat na nilalang na ito ay mahusay sa paglalapat ng lahat ng uri ng hindi magagapi na mga lihim na kasanayan. Tila sukdulan nilang ipinakita ang sining ng pakikipaglaban. Lumaban ng husto si Dustin. Ginamit din niya ang lahat ng kanyang lihim na kasanayan na ginawa niya noong nakaraan upang labanan ang malaking kapigatian na ipinadala sa kanya mula sa langit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa gitna ng napakahirap na labanan, naramdaman niya na ang kanyang fighting spirit, fighting skills, secret techniques, at iba't ibang batas ng kalikasan ay pinagsama-sama. Parang lahat ng mga elementong ito ay itinutuon sa isang nagninangas na hurno upang matuno at magsanib. Mabigat at masakit ang buong proseso. Ngunit marami rin siyang natamo mula rito. Ang matinding sakit at kasiyahan. Ang dalawang magkasalungat ay marahil ang pinakadakilang sensasyon na naranasan ni Dustin sa panahon ng kapigatian. Sa panahon ng labanan, ang lahat ng uri ng mga banal na kasulatan, mga lihim na kasanayan, at mahiwagang rune ay automatikong lumitaw sa kanyang katawan, na naglalabas ng makinang at dumadagandong na maliwanag na mga ilaw. Katayin mo sila. Biglang lumabas sa katawan ni Dustin ang 6 na nagniningning na figure. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng sumisikat na pressure at aura. Gumamit ng iba't ibang lihim na kasanayan ang 6 na bathala na ito upang protektahan si Dustin at labanan ang mga kidlat na nilalang na kumakalat sa kanila. Brrr! Isang malaking maringal na dragon din ang lumabas mula sa likuran ni Dustin, na nagmumula sa marangal at makapangyarihang enerhiya ng dragon. Tinulungan ng 6 na bathala at ng maringal na dragon si Dustin na gumanti sa mga mabangis na nilalang na kidlat upang hindi siya maunahan. Ang panimula sa vital energy circulation. Mabilis na napagtanto ni Dustin ang pag-activate nito at labis na nasiyahan.
Naabot niya dati ang ikatlong antas ng lihim na pamamaraang ito at binuksan pa niya ang lihim na kaharian ng langit. Gayunpaman mula noon, kahit na gumugol siya ng sapat na oras sa paglinang ng lihim na pamamaraan na ito, hindi siya gaanong nakagawa ng pag-unlad. Nagulat siya na sa proseso ng pagbagsak sa apotheosizing doom at pagiging isang Diyos. Ang anim na Diyos at ang Marangel na dragon na naninirahan sa loob ng kanyang katawan ay kusang loob na lumitaw at hinarap ang kapighatiang kinakaharap niya. Habang patuloy na lumalakas ang aking lakas, tumataas din ang lakas ng pakikipaglaban ng mga bathala sa loob ng aking katawan. Bagamat ang introduction to vital energy circulation at ang paglilinang ng vital energy ay dalawang magkaibang pamamaraan. Kahit papaano, may isang uri ng koneksyon sa pagitan nila. Naunawaan kaagad ni Dustin na ang mga Diyos at ang Marangel na dragon ay lumakas ng mas malakas kaysa sa huling pagkakataon na sila ay nagpakita. Hoy! Maghintay sa pangalawa. Iyan ba? Nagulat ang lahat ng mga Diyos na nakatingin sa malayo. Ang kanilang mga mata ay lahat ay nakatuon sa anim na bathala at sa Marangel na dragon. Hindi nagkakamali. Ito ang bawal na lihim na kasanayan ng triple sect. Ibig mo bang sabihin, ang kasuklam-suklam na bawal na lihim na kasanayan ay talagang ipinasa? Ang masama, si Dustin ang nagdala nito. Ang mga nagmamasid na Diyos ay natigilan ng mapagtantong nila ang kanilang nasaksihan. Kasabay nito, ang ilan sa mga Diyos ay nagsimulang gumawa ng masasamang plano. Alam ng lahat na ang introduction to vital energy circulation ay isang maalamat na lihim na kasanayan. Kung ang isang tao ay nagawang linangin ito sa isang mataas na antas, ang taong iyon ay makakapatay ng mga Diyos at mga demonyo sa isang pitik lamang ng mga daliri. Isang araw at gabi na naman ang lumipas. Nagpatuloy si Dustin sa pagpupumiglas at paglaban sa mga kidlat na nilalang sa malawak na dagat ng kulog. Ang bilang ng mga nilalang na kidlat ay lumiit ng husto. Sa huli, nagawang sugpuin ni Dustin silang lahat. Sa wakas, natapos ko na ang ikalawang kapigatian. Nakahinga ng maluwag si Dustin habang hinahabol ang hininga. Boom! Boom! Biglang yumanig ng husto ang magulong kawalan. Isa-isang lumitaw ang lahat ng uri ng tanikala ng kaayusan at batas. Ang bawat nagniningning na kadena ay kumakatawan sa ibang uri ng batas. 10-10 milyong mga kadena ng batas na ito ay bumuo ng isang malaking pagan. Ang kahanga-hangang tanawin ay bumungad mula sa vault ng langit, na nagpakawala ng napakatinding kapangyarihan. Dustin, mag-ingat. Ang isang iyon ay ang Myriad Low Power Tribulation. Ang kapangyarihan ng lahat ng uri ng batas at kaayusan sa langit at lupa ay magsasama at magiging mas mapanganib sa pagan na iyon. Palihim na sinabi ni Peterson the Taoist ancestor kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Sige, nakuha ko na. Itinaas ni Dustin ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa malaking pagan na may matitigas na mga mata. Whoosh! Ang malaking pagan ay biglang nanginig ng husto at gumawa ng napakalaking puwersa ng pagsipsip. Agad na hinayla si Dustin patungo sa bibig nito. Sa loob ng hurno, ang apoy ng pinakamataas na kaliwanagan ay nagninangas ng husto at ang temperatura ay napakataas. Agad na nilamon ng napakalawak na apoy si Dustin. Walang pag-aalinlangan. Umupo si Dustin na naka-cross legs at pinakawalan ang kapangyarihan ng batas at utos na labanan ng apoy na tumutupok sa kanya. Ang pagtanggap at pagpasa sa pagsubok ng apoy ng pinakamataas na kaliwanagan ay kinakailangan para sa bawat nilalang na naghahangad na maging isang Diyos. Ang lagnat na apoy ay tumagal ng 3 buong araw at gabi. Sa kabutihang palad, si Dustin ay napakatalino sa paglinang ng kapangyarihan ng batas at kaayusan. Sa makatuwid, hindi siya nakatagpo ng anumang problema sa buong proseso. Sa huli, madaling nagtagumpay si Dustin na malampasan ang kapighatiang ito. Higit pa rito, sinamantala niya ang pagkakataong makakuha ng iba't ibang pamamaraan at yukit ang mga ito sa kanyang katawan upang maging higit na nakahihigit ang kanyang batas. Natapos na ang pangatlong pagsubok. Medyo mas madali kaysa sa inaasahan ko. Sa itaas ng hangin, ang malaking pagan ay dahan-daang nagkalat. Naiwan si Dustin sa ere. Relaxed. At handa na sa susunod na pagsubok. Dustin,
Magsisimula na ang ikaapat na pagsubok. Ito ang internal demon tribulation. Maging alerto sa lahat ng oras. Ang round na ito ay mas mahirap kaysa sa unang tatlo. Ang boses ni Peterson ay umalangaw sa soul scene ng Dustin. The internal demon tribulation. Ha, sige. Ipaubaya mo na sa akin. Mabilis na umupo si Dustin na naka-cross-leg sa langit. Agad niyang inayos ang sarili at inalis ang isip. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang kamay sa harap niya. Mas malapit sa kanyang elixir field. Unti-unting pumasok ang isip ni Dustin sa isang estado ng ganap na katahimikan. Na para bang nahawakan niya ang ilang uri ng batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Siya ay may isang maikling pakiramdam na siya ay napakalapit sa pag-unawa sa ilang lubos na soberanong kaliwanagan. Sabik na makamit ito. Mabilis siyang nahulog sa isang estado ng pagmumuni-muni. Unti-unti, sumanib siya sa magulong kawalan at naging bahagi nito. Sa panahong ito, malabo niyang narinig ang mga iyak at tawag ni na Peterson, Morphe at ng iba pa. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay hindi pinansin ni Dustin dahil itinuring niya ang mga ingay na ito bilang isang uri ng internal demon. Nang maglaon, nalaman niyang nawalan siya ng oras at wala nang alam pagkatapos. Para siyang naging bato. Nakaupo sa ilog ng panahon. Mabilis na lumipas ang oras at winalis ang lahat. Hindi alam ni Dustin kung gaano nakatagal ang lumipas mula nang madulas siya sa estado ng kawalan. Sa wakas, isang araw, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Sa kawalan, may misteryosong aura. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Ang tanging nakita niya ay isang walang laman na puno ng pagkalanta at pagbaba. Ano ito? Ano ang mali sa dekadenteng lugar na ito? Nagpatuloy si Dustin na lumingalinga sa paligid at napag-alaman na wala na ang lahat. Ang bawat cosmos ay nawasak. Sa harap niya, ang buong 3,000 malalaki at maliliit na universo ay lumitaw bilang isang kumpletong kaparangan. Hindi niya alam kung totoo ba iyon o hindi. Hindi niya alam kung bahagi lang ba ng kanyang imahinasyon ang kanyang nakikita. Gayunpaman, siya ay nagpanik dahil sa pakiramdam nito ay totoong totoo. Gaano na ba ako katagal nakaupo dyan? Ilang oras na ang lumipas. Bumilis ang tibok ng puso niya habang naguguluhan sa mga nangyayari. Habang hawak niya ang mukha ay may nakita si Dustin na mas ikinagulat niya. Anong nangyari sa balat ko? Mabilis na tumayo si Dustin at nakita niya ang kanyang mga kamay at paa na natatakpan ng parang bark wrinkles. Walang kahit isang pahiwatig ang dating kinang at kinas ng kanyang balat. Kumuha siya ng salamin at nakita niya ang isang matandang lalaki na may mahabang buhok na kulay abo. Nanginginig ang katawan niya at nauubusan na siya ng buhay. Ano ba ang nangyayari? Isa lang ba itong makapangyarihang ilusyon? Bahagi pa rin ba ito ng internal demon tribulation? Tumingin ulit si Dustin sa salamin at pinag-isipan kung ano ang nangyayari. Hindi ako naniniwala dito. Itinaas niya ang isang daliri at sinubukang kurutin ito ng malakas. Splat! Biglang pumutok ang daliri at tumalsik ang dugo. Bumulwak ang sakit at nanginginig ang buong katawan niya. Arg! Hindi sa tingin ko ito ay isang ilusyon. May mali ba sa aking apotheosizing doom? Pero bakit ako magiging ulirat ng ganoon katagal? Napaisip si Dustin sa paghihirap. Kumusta naman ang Fallen Immortal Cosmos? Ano ang nangyari sa Fallen Immortal Cosmos? Bigla niyang naalala ang tungkol sa Fallen Immortal Cosmos at sa kanyang mga tao. Kaya mabilis niya itong hinanap at hinanap. Hindi nagtagal. Nakita niya ang cosmos sa di kalayuan. Kahit nanghihina siya ay pamilyar siya sa aura nito kaya madali niya itong nahanap. Nang matagpuan niya ito, nagmamadali siyang naglakad patungo sa cosmos. Di nagtagal, nakapasok na si Dustin sa Fallen Immortal Cosmos. Sa pagtingin sa wasak na cosmos sa kanyang harapan, naramdaman ni Dustin na gumuho ang kanyang puso. Ang space barrier nito ay lubusang nawasak. Ang lahat ng mga bituin at mundo sa loob ng cosmos ay nawasak. At ang mga piraso ay lumulutang lahat sa kawalan. Pinakawalan ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam at desperadong naghanap ng anumang tanda ng buhay. Gayunpaman, walang naiwan. Walang iba kundi mga guho at guho. Walang kahit isang tao na matagpuan.
Nawala lahat ng taong pinapahalagahan niya. Pati ang magulong puno ng mundo ay nawala. Isang nakakabinging katahimikan at kawalan lamang ang natitira. Ano ba ang nangyayari? Hindi napigilan ni Dustin na umungol patungo sa langit. Napakalupit ng lahat ng nakita niya. Dama pa siya sa isa sa mga durog na bato at lumuhad dito. Ipinatong niya ang mga palad niya sa mukha habang nanginginig. This can't be. Dapat alamin ko ang nangyari. Desperado na sigaw ni Dustin sa malawak na espasyo. Pagkatapos ay naglakbay siya sa iba't ibang universo sa pagitan ng 3,000 malaki at maliit na universo upang masuri ang sitwasyon. Halos lahat ng sansinukob ay dumanas ng parehong kapalaran gaya ng Fallen Immortal Cosmos. Sa kalaunan, naabot ni Dustin ang gilid ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Doon, natagpuan ni Dustin ang isang maliit na sirang kontinente. Medyo nagulat siya na may mga nilalang talaga na naninirahan sa kontinente. Kasabay nito, nakaramdam siya ng kislap ng pag-asa sa nakalilitong sitwasyong ito. Nagmamadaling dumaong si Dustin sa kontinente at lumapit sa isang matandang lalaki para magtanong. Walang natira dito. Ang 3,000 malaki at maliit na universo ay tuluyang nawasak. 1,000 taon na ang nakalilipas. Bumalik sina Hackett at Elliot sa lugar na ito kasama ang mga Diyos ng kadiliman at ang mga nilalang ng nakahiwalay na mga alien space. Maya-maya, dumating na rin ang mga Diyos ng liwanag. Isang nakakatakot na labanan sa pagitan ng mga banal na Diyos ang naganap. Bilang resulta, ang 3,000 malaki at maliit na universo ay lubos na nawasak. Ang mga banal na Diyos ay pinatay sa kaliwa at kanan. Kahit na sila ay namatay. Ang kanilang mga banal na katawan ay nagdulot ng mga pagsabog na nagwasak sa mga bituin at mundo. Ang mga salita ng matanda ay tumagos ng malalim sa puso ni Dustin. 1,000 taon. Ganyan katagal ang lumipas habang ako ay nasa meditation. Isang banal na digmaan sa pagitan ng mga Diyos. Ha! Hindi katakataka na nasira ang lahat, naisip ni Dustin sa sarili. Ngunit paano ang Fallen Immortal Cosmos? Nakatakas ba ang mga tao mula doon bago nawasak ang lahat? Malaki ang pag-asa na tanong ni Dustin sa matanda. Hindi nila ginawa. Hindi nakatakas ang karamihan sa mga nilalang sa lahat ng sansinukob. Sinasabing ang mga Diyos ng kadiliman ay talagang naglalayon sa Fallen Immortal Cosmos at pinatay silang lahat sa kabila. Sa katunayan, ang Fallen Immortal Cosmos ay isa sa mga unang nawasak. Masyadong biglaan na walang nakatakas. Napabuntong hininga ang matanda. Baka sa mukha niya ang takot habang inaalala ang nangyari. Nang marinig ang lahat ng ito, nakaramdam si Dustin ng matinding kawalan ng pag-asa at galit. Hindi ka na dapat magtanong. Nasira ang lahat. Iyon lang ang kailangan mong malaman. Mas mabuti pang umalis ka na sa lugar na ito. Sabi ng matanda habang umiiling. Dahan-dahan siyang naglakad palayo na may dalang tungkod sa kanang kamay. Naiwan doon si Dustin. Heartbroken. No way. This couldn't be true. Hindi ako naniniwala. Nagkagulo si Dustin. Putik-punit ang kanyang damit at gulong-gulo ang kanyang mahabang buhok na kulay abo. Namula ang mga mata niya na parang lalabas na dugo kasabay ng mga luha niya. What's the point of surviving and living alone if you're all dead? Umiyak at umungol si Dustin. Bumagsak ang mga luha sa mukha niya habang nilalamon siya ng paghihirap. Tama. Ang mga tao at ang kanilang mga tahanan na nais mong protektahan sa iyong buhay ay wala na. Ano ang saysay ng pamumuhay? Biglang lumingon ang matanda at tinitigan si Dustin ng nakakaawang tingin. Kung gayon, paano ang pagpunta sa impyerno at pagsasama-sama muli sa kanila? Biglang lumabas sa mga mata ng matanda ang isang pagpatay na layunin. Ano? Hindi ito ordinaryong matandang lalaki. Sa sandaling ito, mabilis na naramdaman ni Dustin ang matinding panganib. Whoosh! Biglang sinugod ng matanda si Dustin. Ang kanyang napakalaki na aura ay bumulwak at idiniin patungo kay Dustin na parang rumaragas ang tidal wave. Sumugod ang tungkod ng matanda patungo sa ulo ni Dustin. Nabalot ito ng mabangis at mapang-akit na aura. Sa paglipas ng panahon, natauhan si Dustin. Bumukas ang kanyang mga mata sa totoong mundo. Lahat ng nangyayari hanggang ngayon ay ilusyon lamang.
Nararanasan ni Dustin ang pagsubok ng internal demon tribulation. Hindi lumipas ang 1,000 taon. At ligtas pa rin ang 3,000 malaki at maliit na universo. Ang lahat ay ginawa lamang ng kalooban ng pinakamataas na kaliwanagan. Ito ay pagsubok ni Dustin. Gayunpaman, medyo huli na si Dustin para magising. Isang nakakatakot na nilalang ang sumalakay sa pagsubok ni Dustin habang sinusubukan niyang lagpasan ang internal demon tribulation. Habang si Dustin ay nakulong sa ilusyon. Ito ay nakalusot at sinubukang patayin siya. Whoosh! Habang ang tungkod ay mabilis na lumalapit sa totoong buhay. Si Dustin ay walang oras upang harangan ang pag-atake. Sa sandali ng desperasyon, naghagis siya ng suntok. Gamit nito, bumulwak ang matalim na ningning ng espada mula sa kanyang kamao upang harangan ang tungkod na papalapit sa kanya. Bumagsak. Nabasag ng walking stick ang ningning ng espada at direktang tumama sa katawan ni Dustin. Napakasakit ng impact kaya't ang katawan ni Dustin ay nadurog ng dugo. Haha, ano ang sinabi ko sa iyo? Bata, hindi ka makakalagpas sa Heavenly Doom at maging isang Diyos sa aking relo. Isang pagsabog ng masasamang tawa ang umalangaw-ngaw sa buong magulong kawalan. Ang matandang lalaki na may dalang tungkod ay naging isang maputlang lalaki. Nakatayo sa isang malaking kabaong. Ang siyam na nether pictures para sa Deceiving Heaven ay lumulutang at umiikot sa itaas ng kanyang ulo habang ang mga itim na ambon ay bumulwak at pinalibutan siya. Dahil din sa siyam na nether pictures for Deceiving Heaven kaya siya nagkaroon ng pagkakataong makalusot sa internal demon ni Dustin nang hindi napapansin. Sa pamamagitan nito, matagumpay niyang naihatid ang isang direktang pag-atake na Sumire sa katawan ni Dustin. Ito ang perpektong pagkakataon para ibagsak siya. Matapos masira ang katawan ni Dustin, maging ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nagkaroon ng sapat na pinsala. Ang mapangwasak na enerhiya mula sa matanda ay patuloy na hinabol ang kanyang kaluluwa at sinubukan itong ganap na sirain. Nakakahiya ka, duwag ka, galit na galit sina Peterson, Morphy, Jarvis, Andreas at iba pa niyang kasama habang nasasaksihan ang nangyari kay Dustin. Lahat sila ay sumugod at pinakawalan ang kanilang napakalaking aura. Haha, huli na kayo mga old-timers. Dustin, tinatanggap kita sa iyong kamatayan. Ang mga banal na Diyos na sumasalungat din kay Dustin ay nakaramdam ng tuwa. Hindi sila nag-aksaya ng oras at sumali sa away para pigilan si Peterson at ang iba pa na iligtas si Dustin. Agad na sumiklab ang isang matinding labanan. I'm sorry, boy. Ang iyong katawan ay maaaring napino sa isa sa aking mga bangkay na alipin. Ngunit hindi ko sinasadyang nasira ito. Haha, kawawa naman. Bueno, para mabayaran iyon. Sisiguraduhin kong hindi ko sasayangin ang iyong espiritual na kaluluwa. Aayusin ko ito sa aking bangkay na lampara. Mula ngayon, ang iyong kaluluwa ay magiging bahagi ng aking bangkay na lampara. Ang iyong enerhiya ay magsisilbing mabuti. Hindi ba ito mahusay? Kinausap ng lalaking nakatayo sa kabaong ang kaluluwa ni Dustin sa isang mapanuksong tono. Ipasok mo siya ngayon. Pagkatapos, itinuro niya ang siyam na nether pictures para sa Deceiving Heaven sa itaas ng kanyang ulo. Ang malakas na kapangyarihan ay agad na sumabog at sinubukang sumipsip sa espiritual na kaluluwa ni Dustin. Sa parehong sandali, ang espiritual na puno at espiritual na dragon ay lumitaw mula sa kaluluwa ni Dustin. Pinakawalan nila ang nangingibabaw na espiritual na enerhiya ng kaluluwa na nagpoprotekta sa kaluluwa ni Dustin. Maging ang reincarnation token at ang ruler ni Lane ay biglang lumitaw. Nagbago sila sa hindi mabilang na mga guhit ng liwanag. Pinoprotektahan ang kaluluwa ni Dustin at dinala ito sa kawalan. Hindi. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Sigaw ng lalaki nang makita niyang ang siyam na nether pictures for Deceiving Heaven ay nawawalan na ng pagkakahawak sa kaluluwa ni Dustin. Sa sobrang lakas na, ipinakita ng reincarnation token. Napawi nito ang mga puwersang sinusubukang hilahin. Ang kaluluwa ni Dustin. Kaagad pagkatapos, ang kaluluwa ni Dustin ay ganap na napalaya at agad na nawala sa kawalan. Hindi niya inaasahan na makakatakas pa rin si Dustin sa ganoong kawalan ng pag-asa. Dustin, ang kulit mo.
Ang reincarnation token ay lumikha ng isang transmission channel sa magulong void. Sa ilalim ng proteksyon ng reincarnation token, ang Lane's Ruler, ang Spiritual Tree at ang Spiritual Dragon. Ang espiritual na kaluluwa ni Dustin ay na-teleport sa pagitan ng dalawang dulo ng transmission channel sa napakabilis na bilis. Makalipas ang ilang sandali, malayo na siya sa 3,000 malalaki at maliliit na universo at patuloy na gumagalaw patungo sa kailaliman ng Sea of Chaos. Isang lugar na hindi alam ng karamihan sa mga nilalang. Sa kritikal na sandaling iyon, ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon ay sinubukan ang kanilang makakaya upang protektahan ang espiritual na kaluluwa ni Dustin mula sa pananakit. Kasabay nito, ang reincarnation token at ang Lane's Ruler ay isinaaktibo upang sabay na gamitin ang pinagsamang kapangyarihan upang i-teleport ang espiritual na kaluluwa ni Dustin sa pinakamalayo at sa lalong madaling panahon. Kung hindi, imposible para kay Dustin na makaalis doon ng buhay. Nang ang siyam na Nether Pictures for Deceiving Heavens ay lumipad sa itaas ng kanyang ulo at ikinulong siya sa loob ng kanilang saklaw ng pag-atake. Lalo na sa tulong ng mahiwagang kapangyarihan ng reincarnation token na matagumpay na nakatakas si Dustin. Hindi. Imposible. Ang Nether Pictures for Deceiving Heaven ay ang pinakamahalagang kayamanan ng Underworld. Si Dustin ay isang batang tao lamang. Paano siya makakatakas kung ang Nether Pictures for Deceiving Heaven ay nasa itaas na niya at handa na para sa pagpatay? Ganap na hindi katanggap-tanggap. Hindi ako makapaniwala. Ang lalaking may maputlang mukha ay umungal sa galit. Inactivate niya ang siyam na Nether Pictures para sa Deceiving Heaven at inutusan silang sundan si Dustin patungo sa direksyon kung saan siya tumakas. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang malaking itim na kabaong ay kumislap ng madilim na liwanag at nawala ng kasing bilis ng sinag ng madilim na kidlat. Sa maraming kumpol ng rune, ang siyam na Nether Pictures for Deceiving Heaven ay sumugod sa iba't ibang direksyon sa paghahanap kay Dustin. Gayunpaman, walang nakitang bakas ng Dustin. Salamat, nakatakas na si Dustin. Malayo na siya sa panganib. Siya ay ligtas at maayos. Peterson ang Daoist Ancestor at lahat ng iba pang mga banal na Diyos na piniling maging sa panig ni Dustin ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Theophysizing Doom was forced to stop. May chance pa kaya si Dustin na maging Diyos? Ang bawat banal na Diyos sa panig ni Dustin ay may eksaktong parehong mga iniisip. Lahat sila ay nakaramdam ng bigat sa pagkabigo, na para bang isang sako ng mga pako ang nakatusok sa kanilang mga puso. Bago ang pag-atake, malapit nang makapasok si Dustin sa internal demon tribulation, sa tulong ng Nether Pictures for Deceiving Heaven. Gayunpaman, matagumpay na napasok ng lalaking mula sa Underworld ang ilusyon ng internal demon ni Dustin at inatake siya. Naantala nito ang proseso at naging dahilan upang huminto si Dustin sa gitna ng internal demon tribulation. Medyo nasa kalahati na siya. Nangangahulugan ba iyon ng pagtatapos ng apotheosizing doom ni Dustin? Magkakaroon pa ba ng anumang epekto ang ganitong uri ng kapahamakan na itinigil sa gitna matapos ang pagtakas ni Dustin? Maliwanag, si Peterson ang Daoist Ancestor. Morphe at ang iba pang mga banal na Diyos ay umatras din kasama niya. Sa sobrang pag-aalala nila kay Dustin ay binalak nilang hanapin siya. Tungkol naman sa Fallen Immortal Cosmos, ito ay kinuha na ng magulong puno ng mundo at nakatago sa isang malayong lugar. Hindi bababa sa iyon ay isang bagay na hindi gaanong dapat alalahanin. Nang walang sino mang susunod, walang dahilan para manatili pa ang mga Diyos ng kadiliman at ang mga miyembro ng nakahiwalay na alien space at underworld. Nag-impake na lang silang lahat at umalis na rin. Mapahamak ako kapag iniisip ng brat na iyon na tapos na. I never give up that easily. Send people to search for him. Kapag nakahanap ka ng kahit katiting na lead tungkol sa kanya, I report agad sa akin. Inutusan ng devilish nether beast ang mga tao sa underworld. Sa katotohanan, ang demonyong halimaw ay ang aktwal na kasalukuyang pinuno ng underworld cosmos. Kahit na ang pinuno ng underworld at ang 10 nakatataas na matatanda ay kailangang makinig sa kanya. Haha,
Ang hypothesizing doom ng brat na iyon ay nag-ambala sa kalagitnaan. Siguradong nasaktan siya ng husto ngayon at dapat masira ng husto ang vital energy niya. Kung mahahanap natin siya, ito na ang pinakamagandang oras para patayin siya. Ang malaking itim na kabaong ay dahan-daang lumipad pabalik mula sa lalim ng magulong kawalan. Ang maputlang mukha na lalaki na pumunta at bumalik kasama ito ay nagsuot ng nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha. Maingat at masusing hinanap niya ang bawat sulok sa malapit. Ngunit walang bakas ni Dustin ang makita sa magulong kawalan. Frustrated at natalo, bumalik siya na may pagtatampo ang mukha. Ipadala ang lahat upang hanapin ang fucker na iyon. Ang aming priority ay hanapin ang kanyang kinaroroonan. Hindi mahalaga kung mahuli siyang buhay o ihatid bilang isang bangkay. Ang lubusang kakaibang hayop at si Cadell ay nag-utos sa kanilang mga tauhan na suklayan ang buong cosmos para sa anumang palatandaan ng Dustin. Ang isang malaking bilang ng mga Diyos ng kadiliman pati na rin ang mga tao mula sa nakahiwalay na alien space ay nagpunta saan man sa walang laman na espasyo upang hanapin ang binata. Kailangan nating mahanap si Dustin bago nila gawin. Nasa panganib siya ngayon. Nang makita ang kasalukuyang sitwasyon, si Peterson na Daoist ancestor, Morphe at lahat ng iba pang mga banal na Diyos ay muling nag-alala tungkol kay Dustin. Nag-usap sila at nagpasyang hanapin siya sa lalong madaling panahon. Dapat silang kumilos sa lalong madaling panahon. Sa isang lugar sa isang malayong magulong kawalan. Malayo sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Biglang sumugod ang espiritual na kaluluwa ni Dustin mula sa transmission channel. Pagod na pagod siya at mukhang alanganin matapos ang mahabang teleportation. Ngunit natitiyak niyang ligtas siya pansamantala pagkatapos ng pagtakas na tumagal ng kalahating araw. Pagkatapos ay nagtago si Dustin sa isang kawalan at sinubukan ang kanyang makakaya upang mabawi at pagalingin ang kanyang pisikal na katawan. Sa pagkakataong ito, siya ay malubhang nasugatan, dahil sa suppressing power ng siyam na nether pictures para sa Deceiving Heaven. Isang bahagi ng kanyang orihinal na blood essence ang malubhang nasira. Magiging mas mahirap para sa kanya na mabawi ang kanyang pisikal na katawan kaysa dati. Ito ay inaasahan. Ang espiritual na kaluluwa ni Dustin ay lumunok ng 12 magic herb at paulit-ulit na ginamit ang Phoenix Nirvana skill. Hindi nagtagal. Nagsimulang tumubo ang mga buto ng laman at maliliit na bahagi ng buto. Ito ay magiging isang mabagal na proseso at kailangan ni Dustin ng parehong oras at pasensya upang makumplito ang pagbawi. Sa unang 10 araw, ang katawan ni Dustin ay napuno ng dugo at puno ng mga bitek. Na para siyang isang tao na gawa sa sirang porselana. Sobrang nakakatakot ang itsura niya sa sandaling ito. Para siyang nasugatang hayop. Ang tanging magagawa niya sa oras na ito ay magtago sa kawalan at pagalingin ang sarili sa pag-iisa. Ang prosesong ito ay tumagal ng kalahating buwan. Ang mga araw ay nagtagal ng napakatagal kaya't si Dustin ay sumuko sa panunood at paghihintay sa bawat bahagi ng katawan na muling magbago. Isang araw, nagising si Dustin na ganap na gumaling ang kanyang katawan. Sinuri niyang mabuti ang kanyang katawan. Sinisigurado niyang walang mali sa alinmang bahagi nito. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos ay sinimula ni Dustin na suriin ang kanyang cultivation base. Nagtataka ako kung ano ang antas ng aking kasalukuyang cultivation base ngayon. Kahit si Dustin ay hindi alam ito para sigurado. Wala siyang ideya tungkol sa antas ng kanyang martial arts at hindi na siya makapaghintay na malaman ito. Pagkatapos ng lahat, bago siya inatake, naipasa na niya ang unang 3 pagsubok na Hypothesizing Doom. Kaya maaaring nasa mas mataas na antas siya kaysa sa Divine Realm. Pilit siyang naputol habang nasa gitna ng internal demon tribulation. Matapos dumaan sa ganoong karanasan, ang lakas ni Dustin ay hindi lamang limitado sa Divine Realm. Kahit na hindi niya natapos ang Hypothesizing Doom, natapos pa rin ni Dustin ang bahagi nito. Maaaring may pagkakataon na na-upgrade niya ang kanyang cultivation base at nakakuha ng ilang kapangyarihan ng Divine God. Paulit-ulit na sinubukan ni Dustin ang kanyang Vital Energy Realm. Ngunit nahirapan siyang maglagay ng pin sa kanyang kasalukuyang lakas at cultivation base. Kahit ano pa man, parang mas lumakas ako kaysa dati.
Ngunit sa palagay ko ay hindi ito kapangyarihan sa banal na antas. Hindi sapat, sabi ni Dustin sa sarili habang nakakuyom ang mga kamao. Kung kaya kong kumpletuhin ang huling dalawang pagsubok, baka ako ay maging isang tunay na Diyos. Dapat ko bang subukan ito ngayon? Napaisip si Dustin sa sarili. Ang pagiging isang Diyos noon pa man ang pinakadakilang hangarin ni Dustin. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling pumasok ang kaisipang ito sa kanyang isipan. Umupo si Dustin na nakakross ang paa sa kawalan at nagsimulang magnilay. Sinubukan niyang ipatawag muli ang Heavenly Dome. Sa ganitong paraan, maaari niyang masira ito ng buo para maging isang Diyos. Mahigit 10 araw na ang lumipas sa isang kisap mata. Nanatili si Dustin sa kinaroroonan niya. Nakaupo na parang matandang monghe. Medyo matagal na siyang nasa ganoong posisyon. Walang gumagalaw ni isang buhok. Samantala, sa 3,000 malaki at maliliit na universo, hindi sumuko ang underworld na hanapin si Dustin. Nangunguna pa rin siya sa kanilang hit list. Ginamit ko ang Nether Picture for Deceiving Heaven para i-scan ang buong universe at tukuyin ang kinaroroonan ng peste na iyon. Si Dustin nitong mga nakaraang araw. Sa wakas ngayon, may nakita. Akong bakas ng aura ng taong brat na iyon. Dapat nasa south siya. Ipadala ang aming mga tauhan sa direksyon na iyon upang hanapin siya. Sa malaking itim na kabaong. Ang lalaki ay nakaupo na naka-cross-legged sa isang posisyon sa pagmumuni-muni. Patuloy ang paghinga niya sa itim na bangkay na miyesma sa loob ng kabaong. Maraming runes of death ang umikot sa paligid niya nang walang tigil. Sir, kaming 10 ay handang habulin ang bastard na iyon at hulihin siya ng aming mga kamay. Dadalhin namin siya sa iyong mga paa sa lalong madaling panahon. Sabay-sabay na sabi ng 10 nakatataas na matatanda ng underworld. Nakatayo sila sa harap ng malaking itim na kabaong na may paghanga at paggalang. Mabuti. Pumunta ka na at huwag mo akong bigin. Bibigyan kita ng isa sa mga Nether Pictures for Deceiving Heaven para tumulong na gabayan ka para mahanap ang sinumpaang nilalang na iyon. Sabi ng matandang nasa kabaong sa malamig na boses. Isipin mong tapos na, Ginoo. Sabay-sabay na sagot ng 10 nakatataas na matatanda ng underworld. Pagkatapos ay ginamit nila ang kanilang mga kakayahan sa sandali ng katawan at umalis sa underworld. Sa ilalim ng patnubay ng Nether Picture for Deceiving Heaven, nagtungo sila sa isang tiyak na lokasyon sa magulong kawalan. Nakakadismaya ito. Hindi ko pa rin nararamdaman ang Heavenly Doom. Nakaupo pa rin si Dustin sa kawalan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng pagod at kaunting kawalan. Nawasak na ba ang aking apotheosizing doom? Magkakaroon pa ba ako ng pagkakataong magkaroon nito muli? Galit at galit ang naramdaman ni Dustin. Sa kabila nito, ang 6 na Diyos sa aking katawan at ang makalangit na dragon sa lihim na kaharian ng langit ay nakakatugon ng maayos sa panahong ito. Ang 6 na bathala at ang makalangit na dragon ay tila nag-improve ng husto lalo na pagdating sa kanilang lakas ng apotheosizing doom. Nagtataka si Dustin kung ano ang nangyayari sa loob niya. Medyo nalilito sa kanyang katawan. Ang pag-atake ba sa kanya ay nag-ulo sa komposisyon ng kanyang katawan? O baka may nangyari sa panahon ng pagbawi at pagbabagong buhay ng kanyang katawan? Inalis niya ang mga kaisipang iyon at itinoon ang kanyang isip upang ipatawag ang 6 na Diyos at ang makalangit na dragon. Sabay-sabay silang nagmadaling lumabas. Tumigil at nanatiling suspendido sa kawalan. Sa paligid ng Dustin, naglabas sila ng nakasisilaw na banal na liwanag mula sa unang segundo ng kanilang paglitaw. Grag! Sa isang iglap, ang 6 na Diyos at ang makalangit na dragon ay sabay-sabay na nagsigawan ng nakakabasag ng lupa. Ang magulong enerhiya sa loob ng daan-daang milyong milya sa paligid nila ay lumundag sa lahat ng dako tulad ng tubig baha at tumawid sa malawak na espasyo. Gayunpaman, ang bawat piraso nito ay hinihigop ng 6 na Diyos at ng makalangit na dragon sa isang iglap. Habang sinisipsip ang napakalaking dami ng magulong enerhiya, ang 6 na Diyos at ang makalangit na dragon ay nagsimulang magsagawa ng iba't ibang uri ng mga lihim na kasanayan. Ang bawat lihim na kasanayan na kanilang ginawa ay nagawa na ni Dustin noon. Ito ay sobrang kamangha-manghang. Iyan ay
Hindi ka pani-paniwala. Parehong nagulat at natuwa si Dustin sa tanawing ito. Hindi niya maiwasang mamangha sa 6 na bathala at sa makalangit na dragon na kayang mag-cultivate ng martial arts. Habang pinapanood ang 6 na Diyos at ang makalangit na dragon na isinasagawa ang iba't ibang uri ng lihim na kasanayan sa magulong kawalan. Napagtanto ni Dustin na maaaring minamaliit niya ang mahiwagang kapangyarihan ng Introduction to Vital Energy Circulation. Ang lihim na kasanayang ito ay dapat na mas mahiwaga at makapangyarihan kaysa sa naisip niya. At ngayon lang niya ito nasaksihan. Boom! 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 Marahas na yumanig ang magulong kawalan. Ang magulong enerhiya ay bumaha sa walang laman at nabuo sa mahabang batis habang ito ay hinihigop ng 6 na bathala at ng dragon. Ang 6 na Diyos at ang dragon ay nangangati na sumipsip ng lahat ng enerhiya sa magulong kawalan. Habang sumisipsip sila ng mas maraming enerhiya, lumakas sila at lumakas. Lumipas ang ilang araw bago napansin ni Dustin na dumilim na ang magulong kawalan. Ito ay dahil ang 6 na Diyos at ang dragon ay sumipsip ng sobrang lakas. Hindi ito kapani-paniwala. Nagulat si Dustin. Ang hypothesizing doom ay nasuspend. Ang Introduction to Vital Energy Circulation ba ay sasailalim sa biglaang pagbabago? O ito ba ay isa pang paraan upang masira ang Heavenly Doom? Hula lang ni Dustin. Siya, kasama ang 6 na Diyos at ang dragon, ay patuloy na lumilipat mula sa isang magulong kawalan patungo sa isa pa, na kumukuha ng magulong enerhiya sa daan. Bilang resulta, maraming magulong voids ang lumabo. Mahigit 10 araw na ang lumipas. Naka-cross-legged si Dustin sa isang magulong kawalan. Ang 6 na Diyos at ang dragon ay bumalik sa kanyang katawan at nanatili sa kanilang sariling mga lihim na kaharian. Bueno, kukunin ko ang pagkakataong ito upang linangin ang ika-4 na hakbang ng panimula sa Vital Energy Circulation. At simulan ang Brain Secret Realm. Sa pamamagitan nito, sinimulan ni Dustin ang kanyang pagmumuni-muni. Inayos niya ang kanyang paghinga at binibigkas ang mga banal na kasulatan nang pumasok siya sa isang tahimik at mapagnilay-nilay na kalagayan. Makalipas ang ilang araw, ito ang Brain Secret Realm. Biglang isang nakakabinging boses ang nagmula sa katawan ni Dustin. Isang nakasisilaw na pinto ang lumitaw sa kanyang ulo. Ito ang pintuan sa lihim na kaharian ng utak. Naka-cross-legged si Dustin sa harap ng pinto at nagsimulang bigkasan ang mga sinaunang at mahiwagang kasulatan. Ang tunog ng pag-awit ng mga sinaunang kasulatan ay ipinadala sa pintuan. Ang mga sinaunang kasulatang ito ay naglalaman ng mga natatanging pangalan sa panimula sa Vital Energy Circulation. Sinasabing may mga Diyos na nakatago sa iba't ibang lihim na kaharian sa buong katawan ng tao. Tanging ang kaukulang mga sinaunang kasulatan lamang ang makakapaggising sa kanila. Makalipas ang 10 araw, sa isang iglap, boom! Isang malakas na boses ang bumungad mula sa lihim ng utak. Pagkatapos, biglang bumukas ang pinto ng Brain Secret Realm. Isang Diyos na nakasuot ng dilaw na damit ang sumugod palabas, na nagpataw ng isang nakakatakot na presensya habang mabilis itong lumabas. Kalahati. Ako ang guardian ng Brain Secret Realm. Ang tinig ng Diyos ay napuno ng pagmamalaki at dignidad. Nang walang anumang babala, bigla itong tumalon sa kailaliman ng magulong kawalan at nagsimulang lumunin ang magulong enerhiya hanggang sa lumabo ang kawalan. Walang tigil itong sumipsip ng enerhiya. Ang kawalan ay nagsimulang dumagundong at yumanig. Sa kabutihang palad, ito ay isang napakalayo na lugar at walang anumang buhay na nilalang. Kung hindi, ito ay isang kalamidad. Ang Diyos ng lihim na kaharian ng utak ay sumisipsip ng enerhiya sa loob ng ilang araw habang nagsasanay din ng iba't ibang mga lihim na pamamaraan. Ramdam ni Dustin ang kamangha-manghang lakas nito sa pakikipaglaban. Pagkalipas ng 5 araw, ang bathala ay tila nakakuha ng sapat na magulong enerhiya at bumalik sa lihim na kaharian ng utak. Boom! Tulad ng iniisip ni Dustin na ang kanyang paglilinang ay natapos na. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng marahas. Sa loob ng kanyang katawan, bumukas ang mga pintuan ng mga lihim na kaharian ng mga panloob na organo at elixir field. Lihim na kaharian ng langit, at lihim na kaharian ng utak at nagsimulang sumipsip ng lahat.
ng kalapit na magulong enerhiya. Boom! 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 Sa nakapalibot na magulong kawalan. Ang hindi mabilang na enerhiya at mga batas ay naging puting fog habang sila ay hinihigop sa mga lihim na kaharian na ito. Dati, ang mga Diyos lamang na naninirahan sa mga lihim na kaharian ang kumukonsumo ng magulong enerhiya. Ngunit ngayon, ang mga lihim na kaharian mismo ay sumisipsip din nito. Ano ang nangyayari? Paano ito magiging walang katapusan? Una ay ang mga Diyos na iyon. At ngayon ay ang mga lihim na kaharian. Nagulat at natuwa si Dustin. Boom! Ang buong magulong kawalan ay nagsimulang manginig ng marahas. Hindi nagtagal. Ang lahat ng magulong enerhiya at kapangyarihan ng batas ay ganap na nasisipsip. Nagmamadaling ginamit ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at lumipat sa ibang lugar. Sa susunod na mga araw, patuloy na lumipat si Dustin mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ang magulong voids ay naging madilim dahil ang lahat ng kanilang magulong enerhiya at kapangyarihan ng batas ay sinipsip ng tuyo, habang ang mga lihim na kaharian sa kanyang katawan ay sumisipsip ng higit at mas magulong enerhiya at kapangyarihan ng batas. Naramdaman ni Dustin na ang kanyang kapangyarihan ay dumarami ng husto. Ang 7 Diyos at ang dragon sa katawan ni Dustin ay patuloy na sumisipsip ng toneladang magulong enerhiya. Sa sobrang magulong enerhiya na nakaimbak sa kanyang katawan, natural siyang naging mas malakas. Lumipas ang isa pang 10 araw. Sa wakas, ang mga lihim na kaharian sa katawan ni Dustin ay tila nakakuha ng sapat na magulong enerhiya at kapangyarihan ng batas. Pinalibutan siya ngayon ng 7 Diyos at ng dragon. Sa kanila, tila ang Diyos ng lihim na kaharian ng utak ang pinakamatalino. Ang ibang mga bathala ay tila sumunod sa utos nito. Ngunit si Dustin pa rin ang may ganap na pangangibabaw sa mga bathala at dragon mula nang sila ay nanggaling sa kanyang katawan. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nagsimulang bumulwak ang malakas na enerhiya mula sa kanyang katawan. Sa aking kasalukuyang lakas, maaari na akong manalo laban sa mga preliminary grade na divine gods. Ang hypothesizing doom ay nagambala sa kalagitnaan. Ngunit ang aking mga tagumpay sa paglilinang at ang mga resultang hypothesizing doom ay hinihigop ng 6 na Diyos at ng dragon sa aking katawan. Ang lahat ng ito ay nagresulta sa pagbabago ng introduction to vital energy circulation. Yamang mayroon na akong lakas ng isang banal na Diyos. Nangangahulugan ba ito na ako ay naging isang banal na Diyos sa isang hindi kinaugalian na paraan? Nagtataka si Dustin sa loob-loob. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam at sinimulang maingat na makita ang bawat maliit na pagbabago na nangyari sa kanyang katawan. Ano? After activate the brain secret realm. Parang nagkaroon ng dramatic change ang katawan ko. 4 na bagong maliliit na mundo ang lumitaw sa aking katawan. Ang bawat lihim na kaharian ay isang maliit na mundo. Ang bawat maliit na mundo ay may isang tiyak na dami ng espasyo. At ito ay tila may kakayahang humawak ng isang tiyak na bilang ng mga bagay. Nagulat si Dustin. Sa madaling salita, ang mga bagong tuklas na maliliit na mundong ito ay maaaring gamitin upang hawakan ang isang bilang ng mga bagay. Wow! Mayroon akong 4 na maliliit na mundo sa aking katawan. Ang galing! Natigilan si Dustin sa realisasyong ito. Sa sandaling ito, biglang dumating ang isang tunog mula sa isang malayong magulong kawalan. Inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam at may naramdaman. Biglang nag-iba ang ekspresyon niya nang maging kasing lamig ng yelo ang kanyang mga mata. Narito ba ang lahat ng 10 superior elder mula sa underworld? Well, magagamit ko sila para subukan ang aking kasalukuyang lakas sa pakikipaglaban. Sa wakas ay makikita ko na kung ako ay tunay na isang banal na Diyos. Tumayo si Dustin mula sa kawalan kung saan siya nakaupo. Isang malakas na puwersa ang dumikit sa nakapalibot na espasyo. Dahilan upang bahagyang manginig ang magulong kawalan. Halika, hindi na ako makapaghintay na patayin ka. Malamig na sabi ni Dustin. Nag-init ang kanyang katawan sa galit sa pag-iisip ng lalaking hamarang sa kanya noong sumailalim siya sa apothesizing doom. Wala na siyang ibang gusto kundi ang patayin ang lalaki. Ngayon, nang hindi nag-aalala tungkol sa pagtatago ng kanyang aura, kumpiyansa siyang humakbang pasulong. Sa nakalipas na ilang araw,
Nagsasanay siya sa introduction to vital energy circulation. Matapos sumipsip ng napakalaking dami ng magulong enerhiya, naramdaman niyang ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay naging walang katapusang at umaalon. Nananabik na humagulgol. Kailangan ko talaga ng malaking laban para masubukan ang mga resulta ng cultivation ko. Malamig na sabi ni Dustin at humakbang patungo sa 10 nakatataas na matatanda ng underworld na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Tingnan mo, Dustin ito. Tawag ng isa sa mga nakatataas na matatanda sa kanyang mga kasamahan nang makita niya si Dustin. Haha, nahanap na namin siya sa wakas. Tuwang-tuwang sumugod ang grupo kay Dustin. Sa kabaligtaran, si Dustin ay naglalakad palapit sa kanila ng hakbang-hakbang at may banayad ngunit mapanganib na bilis. Dustin, hindi ka na makakatakas this time. Ang mga nakatataas na matatanda ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit. Sinong nagsabing pupunta ako? Sa totoo lang, hindi ko kailangang tumakas sa inyong mga matandang bastard. Ngumisi si Dustin. Haha, tignan mo muna sarili mo. Hindi ka pa naging Divine God. Ikaw ay isa lamang magsasaka ng Divine Realm. Ang lakas ng loob mong magyabang sa harap namin. Ha, masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Oo, alam mo, mortal ka lang. Wala na. At ang mga banal na Diyos ay laging nakahihigit sa mga mortal lamang. Ikaw ay walang exception. Lumuhad ngayon. Humingi ng awa. Pinagtawanan ng mga nakatataas na matatanda si Dustin nang makita nilang si Dustin ay hindi naging isang banal na Diyos ngunit sinusubukan pa rin silang hamanin. Medyo natakot sila kanina. Kung nagawa niyang maging isang banal na Diyos. Kung gayon sa kanyang pambihirang talento. Madali niyang mapatay ang iba pang mga banal na Diyos sa kaharian niya. Talaga, kung gayon ang araw na ito ay magiging isang araw tungkol sa kung paano pinapatay ng mga mortal ang mga banal na Diyos. Malamig na sabi ni Dustin. Ang yabang mo, isa ka lang Divine Realm na mahina. Maaari kitang durugin hanggang mamatay gamit ang aking mga kamay. Pupunta ako sa sigaw ng isang nakatataas na elder at sumugod kay Dustin. Ang kanyang aura ay amoy ng isang preliminary grade na Divine God. At ang puwersang bumulwak sa kanyang katawan ay umaaligid na parang bagyo. Dustin, hindi lang kita papatayin. Hahanapin ko rin kung saan mo itinago ang fallen immortal cosmos at papatayin lahat ng naroon. Sinaktan mo ang underworld. Bilang resulta, ang fallen immortal cosmos ay mapapawi. Sumigaw ang superior elder sa malamig at walang awa na tono habang patuloy na gumagalaw. Wala kang pagkakataon na gawin iyon. Dahil mamamatay ka ngayon. Ngumisi si Dustin. Brat, walang kwentang magyabang. Pumunta sa impyerno. Hey guys, bagamat nasa Divine Realm lang siya. Kakaiba ang kanyang fighting power. Sabay tayong lumaban. Sigaw ng nakatataas na matanda na nasa harapan. Kanina pa nakaharap si Dustin ng 10 nakatataas na matanda at pinatawag pa nila ang Haring Multo para makipagsabayan sa kanya. Kaya naman, alam nilang hindi dapat maliitin si Dustin kahit na mas malakas sila kaysa sa kanya. Alam nilang mas malakas ang kanilang kalaban kaysa sa hitsura niya. Takot ka ba sa akin? Ngumisi si Dustin. Brat, pumunta ka sa impyerno. Angal ng nakatataas na matanda. Hindi niya napigilan at nagsimulang mag-iba ang galit sa mukha niya. Iniunat niya ang isang malaking kamay na nababalot ng bangkay na miasma. Bagamat medyo payat ito mula sa labas, puno ito ng kapangyarihang hango sa sigla ng dugo na nagpayanig sa magulong void. Boom! Desididong depensa ni Dustin gamit lamang ang kanyang palad. Isang malaking pagsabog ng magulong enerhiya ang bumulwak mula sa kanyang palad at naging makapal na mga haligi ng enerhiya. Ang nakakatakot na shockwave na nagresulta mula doon ay naging sanhi ng magulong kawalan sa kanilang harapan upang agad na gumuho. Ano ba ang nangyayari? Paano siya magiging napakalakas? Ang nakatataas na matanda, na umaatake kay Dustin, ay lubos na nabigla, nang hindi man lang ito tinamaan. Naramdaman niya ang nakakakilabot na enerhiya mula sa palad ni Dustin at hindi siya naglakas loob na. Hawakan ito. Ito ay hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang banal na Diyos. Ang kanyang kalaban, gayunpaman,
ay isang mortal lamang sa banal na kaharian. Hindi ito dapat naging posible. Ngunit hindi siya nang ahas na labanan ang kanyang kalaban. Bang! Binawi niya ang kanyang payat na palad at isang gintong letigo ang lumitaw sa kanyang kabilang kamay. Na kanyang binitawan pasulong. Boom! Binasag ni Dustin ang gintong letigo sa pamamagitan ng isang hampas ng palad. At ang mga pira-pirasong metal ay nakakalat sa buong kalangitan na may isang malakas na pagbagsak. Ang mahiwagang kayamanan ay ganap na nalipad. Bagamat ang kayamanan ay isa lamang mababang antas na banal na kayamanan ng mahika. Ang puwersa ay nadala sa nakatataas na elder. Na ang buhok ay tumatayo sa dulo nito bilang resulta. Dahil sa takot, mabilis siyang umatras, sinusubukang ilayo ang sarili kay Dustin. Ang kanyang kalaban ay nag-iimpake ng isang mabangis na kapangyarihan na lampas sa kanyang inaasahan. Boom! Tumakbo si Dustin patungo sa nakatataas na matanda at binato ng suntok ang espasyo sa harap niya. Huwag mo akong patayin. Dahil sa matinding pag-atake ni Dustin. Namutla ang mukha ng nakatataas sa isang iglap. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagmamadaling umatras. Ibinato ang isang malaking bilang ng mga flag ng Black Array. Na bumubuo ng mga defense array para protektahan siya. Para sa isang banal na Diyos. Ito ay kasing dali ng pagbubukas ng isang pistachio upang mag-set up ng isang array. Gayunpaman, napakabangis at hindi mapigilan ng kamao ni Dustin kaya nabasag nito ang mga arrays ng depensa ng superior sa isang kisap mata. Sunod-sunod na sumabog sa confetti ang mga flag ng Black Array. Ikaw bastard, papatayin kita kung ito na ang huli kong gagawin. Ang superior na matanda ay labis na nagalit at pink din dahil sa kahihiyan. Tumalikod siya at hinampas muli si Dustin ng isang sinaunang espada na naglalabas ng berdeng ilaw ng bangkay. Ang sinaunang espada na ito ay may napakataas na grado at sa ngayon. Ang kanyang pinakamahalagang kayamanan ng mahika. Inilabas ni Dustin ang isang mahabang espada sa isang kisap mata at sinalungat ang kanyang pag-atake. Ito ang espadang naiwan ng Sword Emperor. Nagsalubong ang dalawang armas at nagkaroon ng matunog na alingaw-ngaw ng metal sa metal. Clang! Ang sinaunang espada sa kamay ng Superior Elder ay nabasag kaagad. Tanging hilt na lang ang natira sa kamay niya. Ano? Ang mukha ng nakatataas na Elder ay namutla sa takot ngayon. Masyadong nakakatakot ang fighting power na ipinapakita ni Dustin at ngayon ay nasira na rin ang kanyang pinakamahalagang magic treasure. Dahil wala na siyang ganang ipagpatuloy ang laban. Tumalikod siya at pilit na tumakbo palayo. Mabilis na natapos ang labanan sa ilang hakbang lamang. Ngunit ang nakatataas na matanda ay namumutla na sa takot. Haha, matandang lalaki, hindi ka ba isang banal na Diyos na nakahihigit sa lahat ng iba? Natatakot ka ba sa akin? Isang mortal lamang sa Divine Realm. Tawa ng tawa si Dustin at sa isang iglap ay naabutan niya ang Superior Elder. Nilalaslas niya patagilid ang kanyang palad at binasag ang kalahati ng katawan ng nakatataas na matanda sa isang madugong ambon. Mukhang mas lumakas pa siya kaysa dati. Ano ang nangyayari? Hindi pa siya nagiging banal na Diyos. Ngunit madali niyang napatay ang isang banal na Diyos gamit ang kanyang mga kamay. Ang iba pang siyam na nakatataas na matatanda ay natulala. Hindi pa sila nakakita ng ganoon kalakas na manlalaban. Sa maikling paghaharap ngayon, naramdaman nilang lahat na mas malakas si Dustin kaysa sa huling pag-away nila. Nagawa na niyang labanan ang mga preliminary grade na Divine God sa kanilang nakaraang paghaharap. Gayunpaman, ang gayong matinding pagkatalo ay hindi maisip. Mukhang naging Divine God ako sa hindi pangkaraniwang paraan. Natuwa si Dustin sa realization na ito. Sabay tayong lumaban. Sabay-sabay na sumugod ang 10 Superior Elder ng Underworld. Boom! Nanguna si Dustin. Naikuyom ang kamao at inatake sila ng ulo. Ikinumpas niya ang espada sa kaliwang kamay at humampas pasulong na may nakabulag na ningning ng espada. Biglang nagkaroon ng pagsabog ng itim na liwanag habang ang isa sa mga nakatataas na elder ay sumalakay kay Dustin mula sa likuran. Isang dosenang itim na bangkay na dragon ang lumipad mula sa kanyang palad. Ang bawat bangkay na dragon ay natatakpan ng makamandag na maitim na kaliskis. Napapaligiran ng maraming bituin. At kumikinang na may nakakatakot na aura. Oh!
Kasabay nito, isang itim na karit ang sumugod patungo sa ulo ni Dustin. Sinusubukang putulin ang isang bahagi ng kanyang bungo. Flang! Nang hindi tumitingin, itinaas ni Dustin ang kanyang kamay. At hinarang ng mahabang espada na hawak niya ang itim na karit. Ang karit ay ipinadala pabalik sa lakas ng pagkakitama. Kasabay nito, sinuntok ni Dustin ang mga bangkay na dragon na ito sa maliliit na piraso. Grag! Isang makalangit na dragon ang sumugod mula sa likuran ni Dustin. Sa isang sandali, naglabas ito ng nakakagulat na aura na nagpadala ng malakas na hangin na umiihip sa lahat ng dako. Lumipad ang dragon sa kalangitan at sinunggaban ang nakatataas na matanda na umaatake kay Dustin mula sa likuran. Bastos ka! Galit na sigaw ng nakatataas na elder na iyon. Sinusubukang itakwil ang dragon. Sa sandaling ito, 5 nakasisilaw na Diyos ang sumugod sa katawan ni Dustin. Ang bawat isa sa kanila ay nagpakawala ng dumadagandong na dagandong at nagsagawa ng 5 magkakaibang lihim na kasanayan. Upang patayin ang nakatataas na matanda. What the hell? Kinubkob ng 5 Diyos at isang makalangit na dragon. Ang nakatataas na elder ay nabigla. Natakot at nagalit. Biglang tumalikod si Dustin at handa siyang patayin. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang aura ng kamatayan. Isang itim na liwanag ang lumitaw nang wala sa oras at tumama sa likod ni Dustin. Sumunod ang isa pang nakatataas na elder ng underworld at sinugod siya. Flang! Ibinato ni Dustin ang kanyang espada at pinalaganap ang itim na liwanag. Patayin siya, biglang-bigla, kasama ang isang napakalaking sinag ng liwanag. Isang Diyos ang sumugod mula sa ulo ni Dustin. Nakasuot ng dilaw na damit. Mabilis itong humakbang at sa isang iglap na abot ang ulo ng nakatataas. Na matanda, ito ang tagapag-alaga sa lihim na kaharian ng utak. Sa mga Diyos mula sa lahat ng lihim na kaharian sa katawan ni Dustin. Ito ang pinakamakapangyarihan. Bam! Sinampal ng bathala ng isang kamay ang matanda. Hinawakan ito sa leeg at diretsyong hinaila ang bungo nito ng napakalakas. Kaluskos! Puff! Ang kanyang ulo ay deformed habang ang mga buto sa kanyang bungo ay napunit. Dugo at buto fragment ay splattered sa lahat ng dako. Boom! Sinamantala ang pagkakataong ito. Humakbang si Dustin at sinuntok ang kanyang katawan sa ambon ng dugo. Hindi. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay desperadong sinubukang tumakas sa ilalim ng proteksyon ng isang piraso ng itim na papel na may mga ron. Haha! Hindi madaling tumakas ng ganon-ganon lang. I assure you. Tumawa si Dustin at akmang aabutan siya para ibigay ang huling suntok. Boom! 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 Isang malaking kamay na may hawak na nether picture ang biglang bumangga sa ulo ni Dustin. Ito ay isa pang superior elder ng underworld. Inatake niya si Dustin gamit ang nether picture para sa deceiving heaven sa kanyang kamay. Naglabas ito ng ulap ng itim na fog na bumalot kay Dustin. Ilang sandali pa ay medyo nagulat si Dustin. Agad niyang inactivate ang reincarnation token at nawala sa isang iglap. At muling lumitaw sa ibang lugar sa malapit. Binalaan ni Peterson ang Daoist ancestor si Dustin sa pamamagitan ng kanilang espiritual na kahulugan na ang nether picture for deceiving heaven ay isang sikat na magic treasure ng underworld. At ang kapangyarihan nito ay hindi maaaring maliitin. Patayin siya. Ang 10 nakatataas na matatanda ng underworld ay sumigaw at sinuntok si Dustin. Terra, papatayin ko kayong lahat. Direktang lumaban sa kanila si Dustin gamit ang kanyang kanang kamao at ang espada sa kanyang kaliwang kamay. Nakakabingi ang salpukan na tunog. Hindi kumibo si Dustin. Hindi rin siya tumigil kahit na huminga ng mahabang panahon. Siya ay tulad ng isang ipoypo na sumasalakay sa 10 umaatake ng sabay-sabay at binabawasan ang bawat isa sa isang banten sa lupa. Siya ay walang talo. Ito ay isang matinding labanan. Patuloy na sumulong si Dustin hanggang sa wala nang mapupuntahan ang natitirang matatanda. Siya ay napakalakas kaya't sila ay nawala ng imak. Tanging takot sa kanilang mga mata ang ipinapahayag. Ang kabataang ito sa Divine Realm ay walang takot na nakipaglaban sa 10 preliminary grade na Divine Gods. Hindi siya nagpatalo, bagkus ay dahan-daang lumapit sa kanila ng buong tapang.
Sinuntok pabalik ni Dustin ang isa sa kanila. Na halos maputol na ang itim na karit. Flang! In a split second, tumalikod si Dustin at humarap sa isa pa. Kinuyam niya ang kanyang kamao sa isang bola at binasag ang kanang kalahati ng katawan ng matanda. Tumulo ang dugo mula sa sugat na idinulot sa kanya ni Dustin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga Diyos sa katawan ni Dustin ay nagmadaling lumabas at gumamit ng iba't ibang mga lihim na kasanayan upang salakayin ang isang nakatataas na elder. Sa ilang galaw, nagkapira-piraso ang kanyang katawan, at tumalsik ang kanyang dugo sa hangin. Patayin sila. Hindi natalo si Dustin sa harap ng 10 nakatataas na matatanda ng underworld. Puff! Sa isa pang suntok, nabangga ni Dustin ang isang nakatataas na matanda. Ang isang braso ng matanda ay pumutok at pumutok. Umalis ito sa kanyang katawan. Ang mga hiyawan ay yumanig sa magulong kawalan. Puff! Casual na ikinaway ni Dustin ang kanyang kamao at nabali ang kabilang braso ng matanda. Isang huling sipa ang dumurog sa kanyang katawan. Sa kritikal na sandali na ito, ang Nether Picture for the Seven Heaven ay sumugod at pinrotektahan ang kanyang espiritual na kaluluwa. Tinulungan siyang makatakas. Dahil sa dalisay na swerte. Hindi tuluyang napahamak ang matanda. Sa sandaling ito, ang itim na buhok ni Dustin ay sumasayaw ng ligaw sa hangin habang ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpatay laban sa mga matatanda ng underworld. Mataas ang kanyang fighting spirit at puno ng dugo ang kanyang katawan na nakakatakot. Ang batang ito ba ay isang demonyo ng digmaan o isang Diyos ng digmaan? Nagulat lahat ang 10 nakatataas na matatanda. Junior lang ang kalaban nila sa Divine Realm. Noong nakipag-away siya sa kanila, hindi lang siya walang takot, kundi may kapangyarihan din pagdating sa lakas. Naramdaman nilang lahat kung gaano siya kalakas. Tawagin mo ang Haring Multo. Ipatawag ang Haring Multo. Tanging sa kapangyarihan nito at sa Nether Picture para sa paglinlang sa langit. Maaari nating harapin ang lalaking ito. Sa wakas, sumigaw ang ilang nakatataas na matatanda dahil sa desperasyon. Sila ay lubos na natakot at hindi na nang ahas na humayo at lumaban. Boom! 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 Hindi nagtagal. Ang dakila at nakakatakot na Ghost King ay lumitaw sa magulong kawalan. Right on cue. Lahat ng 10 matatanda ay sumugod sa katawan ng Ghost King at kinokontrol ang iba't ibang bahagi nito. Bang! Bang! Ang Haring Multo ay sumugod patungo kay Dustin na may mabibigat na yabag. Biglang pinunit ng isang pares ng matutulis na kuko ng multo ang magulong kawalan kung saan nakatayo si Dustin. Umakyat ang usok at ang espasyo ay nagkalat ng mga pira-piraso. Boom! Sa sandaling ito, ipinatawag din ni Dustin ang kanyang pinakamahusay na mga kasanayan. Ang 7 Diyos sa kanyang katawan at ang makalangit na dragon ay sumugod at sinalakay ang Haring Multo mula sa magkaibang panig ng sabay. Boom! 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 Sa loob ng katawan ni Dustin. Ang lihim na kaharian ng mga pangunahing organo. Ang Elixir-filled Secret Realm. Ang Heaven Secret Realm. At ang Brain Secret Realm ay sabay-sabay na naglabas ng nakakagulat na aura. May magulong enerhiya na gumagawa ng nagninangas na mga pagsabog. Pinasunog nito ang katawan ni Dustin na parang isang malaking pagan, na may nagliliyab na sigla ng dugo. Ang 5 lihim na kaharian, tulad ng 5 mundo, ay naglabas ng lahat ng enerhiya at inilagay ito sa kanyang katawan. Ito ang pinakamakapangyarihang estado na naranasan niya. Sa oras na ito, ang aura ni Dustin ay sumisikat at kumakalat sa lahat ng direksyon. Nilulunod ang lugar at nagpapanginig sa magulong void. Bagamat ang 10 superior elder ay nakaupo lahat sa loob ng katawan ng Ghost King. Ramdam pa rin nila ang nakakakilabot na enerhiyang inilabas ni Dustin. Tiyak na naging mas makapangyarihan siya mula noong huling beses na nag-away sila. Lahat sila nanginginig sa takot. Imposible yan. Paano naging napakalakas ni Dustin? Namula lahat ng mukha nila at hindi sila makapaniwala. Boom! Sinalubong ni Dustin ang Haring Multo gamit ang kanyang palad. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, may gamulong magulong enerhiya na may walang katapusang kapangyarihan. Boom! Nagkabanggaan si Dustin at ang Ghost King.
na nagpapadala ng shockwaves ng enerhiya. Sumabog ang magulong kawalan. Nagkalat sa mga pira-piraso hanggang sa nakikita ng mata. Ang eksena ay sumalungat sa imahinasyon. Umangat ang ulo ni Dustin at umungol sa langit. Nag-alab ang fighting spirit. Naglunsad siya ng isang pag-atake. Sa pag-awit niya ng kanyang mahabang espada at kamao. Ang espasyo sa kanyang harapan ay napunit bago Noat Aquatic. Napangiwi ang haring multo. Ngunit ito ay bawat beat bilang agresibo. Ang malaking multo nitong katawan ay tumalon, na naging sanhi ng malaking bahagi ng bakante na pumutok at lumubog sa impact. Ang nether at masamang aura ay gamulong at umuungal habang ang puwersa ng kamatayan at ang batas ng kamatayan ay ipinakalat upang patayin si Dustin minsan at magpakailanman. Mabangis na sumiklab ang labanan. Buong lakas na lumaban ang magkabilang panig. Bawat hampas ay nagdudulot ng lakas ng pagsabog sa kanilang paligid. Nagsimulang tumawa si Dustin. Hindi ba't sinabi mo na ang mga mortal ay hindi makakapantay sa iyo? Anong biro? Kaya kung talunin ka ng 10 ng mag-isa. Nag-enjoy lang talaga si Dustin. Lahat. Gawin mo ang lahat para patayin ang brat na iyon. Tayo o siya. Huwag kang maawa at ibigay mo ang lahat. Tumahol ang isa sa mga nakatataas na matatanda. Inilabas ng 10 superior elder ang kanilang lumalakas na divine power para buhayin ang Ghost King. Ganyan mo ako gustong patayin ha? Aba, hindi sapat ang 10 ninyong mga bastos. Tumilaok si Dustin. Pinalibutan ng 7 Diyos at isang Martingale na dragon ang Ghost King at sumalakay gamit ang iba't ibang pamamaraan. Boom! 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 Nagningning ang lahat ng lihim na kaharian sa katawan ni Dustin. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pag-awit sa bawat lihim na kaharian. Sobrang mystical na para bang sabay na kumakanta ang Buddha at ang demonyo. Sa langit, mula sa tunog ay dumating ang isang pagsabog ng kapangyarihan na umabot sa mga kamao at paa ni Dustin. Bang! Itinapat ni Dustin ang kanyang gininto ang kamao at binasag ito sa dibdib ng haring multo. Tila isang simple at prangka na pag-atake. Ngunit ang suntok ay puno ng lahat ng uri ng batas at martial arts techniques. Na-deploy ni Dustin ang lahat ng mga diskarte sa kamao na alam niya sa isang suntok na. Iyon. Ang pinagsamang output ay epektibo at nakamamatay. Puff! Sumabog ang dibdib ng Ghost King sa impact. Ang superior na elder ng underworld na nagbabantay sa dibdib ng Ghost King ay sumabog kasabay nito. Ang kanyang banal na katawan at espiritual na kaluluwa ay ganap na nawasak. Ang iba pang nakatataas na matatanda ay umungal. Hindi. Pagbabayaran mo yan. Bakla. Iniluwa nila si Dustin. Puno ng galit ang kanilang mga mata. Pumalakpak. 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 Ginamit ni Dustin ang kanyang mga kamao upang tumugon. Walang tigil na nagpaulan ng suntok sa haring multo. Ang walang katapusang magulong enerhiya sa mga kamao ni Dustin ay kumikinang. Parang isang ilog ng mga bituin na bumabagsak mula sa langit. Whoosh! Pinutol ni Dustin ang kanang braso ng haring multo gamit ang kanyang mahabang espada. Naputol din sa kalahati ang katawan ng superior elder mula sa underworld na nagbabantay sa kanang braso ng Ghost King. The Nether Picture for Deceiving Heaven. Sigaw ng superior elder ng underworld na nakaupo sa ulo ng Ghost King. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao para buhayin ang kayamanan. Isang malaking madilim na ulap ang nagsimulang tumubo, na bumabalot sa ulo ni Dustin. Habang patuloy na nagpapabigat sa kanya ang batas ng kamatayan. Mabilis na itinapon ni Dustin ang reincarnation token at ang Lane's Ruler. Na pinalutang ang mga ito sa itaas ng kanyang ulo. Ang reincarnation token at ang Lane's Ruler ay sabay na kuminang. Pinawi ang pressure mula sa Nether Picture for Deceiving Heaven. Akala mo talaga gagana yan. Tumawa si Dustin. Patuloy siya sa pagtawa kahit na hinampas niya ng palad ang balikat ng haring multo. Tumalsik ang dugo ng itim na bangkay sa lahat ng direksyon. Bang! Nagpatuloy si Dustin sa paghagis ng isa pang suntok. Sa pagkakataong ito sa tiyan ng haring multo. Ang lakas ng tama ay bumasag sa tiyan ng Ghost King. Palabas sa likod nito. At sa magulong kawalan sa kalayuan. Tikman mo. Ang Maze of Ghost. Sabay na sigaw ng mga nakatataas na matatanda. Halos sabay-sabay.
Itim na fog ang kumulo sa kawalan. Lumitaw ang malalaking itim na pader at pinalibutan si Dustin. Napilit siyang pinapasok sa isang sulok. Gusto mo ba talagang gawin ito muli? Ngumuso si Dustin. Sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang reincarnation token at ang Lanes ruler ang nanguna. Dumating din para tumulong ang 7 Diyos at isang Maringal na dragon. Boom! 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 Direktang sumugod si Dustin sa isa sa napakalaking itim na pader. Na umaagos ang dugo sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang espada gamit ang kanyang kaliwang kamay at ikinuyom ang kanyang kamao gamit ang kanyang kanang kamay. Buong lakas niyang inatake ang pader. Boom! 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 Nayanig ang itim na pader. Basag! Isang bitik ang lumitaw sa itim na dingding. Sa kalaunan ay nakalusot si Dustin gamit ang reincarnation token at ang Lanes ruler. Nabasag niya ang higit sa 10 itim na pader sa isang hilera at sa labas ng array. Ano? Paanong posible iyon? Ang mga nakatataas na matatanda ng Underworld ay natulala. Hindi nila inaasahan na makakalusot si Dustin sa Maze of Ghosts. Papatayin ko kayong lahat. Namumula ang mga mata ni Dustin habang tumitindi ang kanyang mga atake. Boom! Bamuka ang bibig ni Dustin. Isang lumilipad na espada ang sumugod. Na sinundan ng libo-libong Snow White sword waves. Na pinutol sa kalahati ang ulo ng Ghost King. Basag! Hinawakan ni Dustin ang braso ng Haring Multo gamit ang 2 kamay at pinaghiwalay ito. Boom! 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 Nagbuga ng nakakasilaw na gintong liwanag ang kamao ni Dustin habang patuloy ang paghampas sa katawan ng Ghost King. Na nagsimulang manginig dahil sa pinsalang natamo nito. Puff! Ang mahabang espada at lumilipad na espada ni Dustin ay humiwas sa baywang ng Haring Multo. Ang Ghost King ay nagsimulang magtiter ng mapanganib. Sa isang sigaw, ang natitirang siyam na nakatataas na matatanda ay nagmadaling lumabas sa katawan ng Haring Multo. Nagningning sa galit ang kanilang mga mata. Ang Haring Multo ay isang napakalakas na kayamanan ng Mahika. Ito ay nagbigay daan sa 10 sa kanila na pagsamahin ang kanilang lakas at lumaban sa kanilang kaaway. Pero hindi nila akalain na maaari pala itong half-disable ni Dustin. Tumawa si Dustin. Ang magulong enerhiya ay gumulong sa buong katawan niya. Ang divine glow na namumulaklak sa paligid niya. Nagliyab ang ron sa buong kalangitan at ang magulong kawalan. Puff! Sabay-sabay na sumugod ang 7 Diyos at ang Maringal na dragon. Pinalibutan ng isa sa mga nakatataas na elder. Sa isang iglap, nabasag ang kanyang katawan. Damanak ang kanyang dugo. Whoosh! Ginamit ni Dustin ang kanyang isip upang kontrolin ang kanyang lumilipad na espada. Na naglaslas sa espiritual na kaluluwa ng superior elder. Ang matanda ay ganap na nawasak sa lugar. Ngayon, papatayin ng mortal na ito ang mga Diyos. Patay kayong lahat. Si Dustin ay parang isang digmaang demonyo na puno ng mamamatay tao na kalooban at lalong nagiging hindi magagapi. Flang! Tinamaan ng espada ni Dustin ang isa sa mga nakatataas na elder. Tinamaan ang kanyang itim na sibat at naging sanhi ng pag-ubo niya ng dugo. Ang itim na sibat ay lumipad mula sa kamay ng matanda at sa kailaliman ng magulong kawalan. Namutla ang matanda. Puff! Parang isang mabangis na tigre ang sumuntok sa kanya ni Dustin. Hinawakan niya ang katawan ng nakatataas na matanda at pinunit ito sa kalahati. Maging ang kanyang espiritual na kaluluwa ay napunit. Tumalsik ang dugo sa buong katawan ni Dustin. Kailangan natin siyang patayin ngayon o mamamatay tayong lahat ngayon. Sigaw ng isang nakatataas na matanda. Alam niyang hindi magpapatalo si Dustin. Ito ang punto ng walang pagbabalik. Mananalo sila. O mamamatay sila sa pagsisikap. Mamatay. Ang nakakabaliw na superior elders ng Underworld ay sumugod patungo kay Dustin. Ang labanan ngayon ay magpapasya kung sino ang lalayo ng buhay. Walang silbi ang pag-urong. At mas mabuting lumaban ng buong lakas. Dustin Bastard. Go to hell. Isang mahabang alulong ang napunit mula sa isa sa mga nakatataas na matatanda nang sumugod siya kay Dustin. Isang itim na karit sa kanyang kamay. Ang mga itim na ron ay tumaas sa buong kalangitan nang gumamit siya ng isang masama at kakaibang kasanayan sa karit upang salakayin si Dustin.
Ito ay isang lihim na kasanayan sa karit ng underworld at ang kapangyarihan nito ay napakabigat. Gayunpaman, mas malakas ang fighting power ni Dustin. Gamit ang isang wave ng kanyang espada sa kanyang kaliwang kamay. Dustin madaling deflected ang itim na karit. Isang suntok mula sa kanyang kanang kamay ang tumama sa ulo ng nakatataas at nagpasabog ito. Na parang pakwan. Ang isang preliminary grade na Divine God ay mabilis na nullipole sa isang simpleng suntok. Masyadong nakakatakot. Maging si Dustin ay hindi inaasahan ang ganoong kapangyarihan mula sa kanyang sariling suntok. Noong nakaraan, bagamat kayang makipaglaban ni Dustin sa isang preliminary grade na banal na Diyos, isa pa rin itong malaking sugal. Ngunit ngayon, maaari niyang patayin ang mga ito sa isang galaw. Haha, ang galing. Matinding sarap ang bomb alot sa mga ugat ni Dustin at hindi niya napigilan ang malakas na dagindong na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang matinding labanan ngayon ay nakumpirma lamang ang kanyang hula. Siya ay naging isang Diyos sa pamamagitan ng hindi kinaugalian na paraan. Ikaw. Pinahihit ng takot ang mga ekspresyon ng natitirang nakatataas na matatanda ng underworld. Wala ni isa sa kanila ang nakatagpo ng pag-asa na matalo ang napakabangis na binata sa harapan nila. Hindi nila maintindihan kung paano naging napakalakas ni Dustin. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang napakabata na mandirigma sa Divine Realm. Ngunit nagawa niyang labanan silang lahat ng mag-isa. At pinatay pa ang ilan sa kanilang mga miyembro. Isa itong palaisipan na hindi nila maisip. Nasa Divine Realm ba talaga siya? Maaari bang ang isang mandirigma na nasa Divine Realm lang ay magpakawala ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan gamit ang kanyang kamao? Dustin, anong makapangyarihang magic treasure ang ginamit mo para mas lalong tumaas ang iyong combat effectiveness? Anong magic pills ang ininom mo para pansamantalang mapabuti ang iyong cultivation base? Bastard! Itinago mo ba ang iyong tunay na cultivation base na may lihim na kasanayan? Iba't ibang akusasyon ang lumabas sa bibig ng mga nakatataas na matatanda. It's a piece of cake to kill you old bastards. Bakit ako mag-aabala na gumamit ng magic treasure? Uminom ng tableta, o itago ang aking cultivation base. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Wala akong time makipag-chit-chat. Pumunta sa impyerno. Mayabang natawa ang bumungad kay Dustin habang nakatingin sa kanila. Dahil ang mga preliminary grade na Divine God na ito ay wala ng tunay na banta laban sa kanya. Hindi napigilan ni Dustin na maghangad ng mas mataas. Magsimula tayo sa iyo. Nakalock si Dustin sa isa sa mga nakatataas na elder. Sa susunod na sandali, ang magulong enerhiya ay sumayaw sa pagitan ng kanyang mga daliri, na sinamahan ng isang napakalaking matalim na ningning ng espada. At sumugod sa kanya, hindi lamang ang 7 Diyos na naninirahan sa mga lihim na kaharian sa loob ng katawan ni Dustin ay umaatake sa nakatataas na elder. Ngunit isang maringal na dragon din. Purong takot ang napuno ng superior na matanda na mabilis na tumalikod at sinubukang tumakas. Hindi nang ahas na labanan si Dustin ng direkta. Habang siya ay tumatakas, ipinatawag niya ang Nether Picture para sa Deceiving Heaven at naglabas ng mga rolling black rune. Binalot si Dustin na parang bagyo at nagawang gawing mas malabo ang magulong. Void, gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Itinapon ni Dustin ang Reincarnation Token at ang Lane's Ruler para harangan ang Nether Picture para sa Deceiving Heaven. Gamit ang parehong Omnipotent Lightness at ang Distance Shortening Technique, naabutan ni Dustin ang superior na elder sa isang hakbang at hinawakan siya. Isang glow ang lumabas sa mga braso ni Dustin at pinaandar niya ang kanyang dakilang kapangyarihan. Pumunta ka sa impyerno. Dugo at iba't ibang organo ang tumalsik sa langit ng hatiin ni Dustin ang katawan ng nakatataas na matanda sa dalawa. Puff! Bagamat ang espiritual na kaluluwa ng nakatataas na elder ay desperadong sinubukang tumakas. Handa si Dustin para dito. Mabilis itong tinadtad ng kanyang lumilipad na espada. Ang isa pang preliminary grade na banal na Diyos ay lubusang kinatay. Bilang resulta, sa loob ng magulong kawalan, lumitaw ang mga abnormal na phenomena tulad ng pag-ulan ng dugo at nakakatakot na iyak mula sa umaalo na itim na fog. Ito ang reaksyon ng mga batas ng kalikasan. Pagkatapos nilang maramdaman ang pagkamatay ng isang banal na Diyos,
Ang bawat banal na Diyos ay kahit papaano ay nauugnay sa mga batas ng kalikasan. Kapag namatay ang isang banal na Diyos, ang batas at kalooban ng kalikasan ay malalaman at magre-react, na magbubunga ng abnormal na mga pangitain. Dustin. Bastard. Masyado kang malupit. Die a horrible death. Lahat ng natitirang nakatataas na matatanda ng underworld ay ganap na natakot. Kalahati ng 10 preliminary grade divine gods ang pinatay ni Dustin sa loob ng ilang segundo. Paano sila patuloy na lumalaban sa kanya? Walang tigil. Mabilis na sumugod si Dustin. Sabay indayog ng kanyang kamao at mahabang espada. Isa pang nakatataas na matanda ang nagkapira-piraso ng ang pag-atake ay bumasag sa kanyang katawan. Bumalik tayo. Dahil hindi na nila mabawi ang kapangyarihan. Alam ng natitirang superior elders ng underworld na kailangan nilang mabilis na umatras. Mula sa kanilang sitwasyon ngayon, malinaw na hindi sila tugma ni Dustin. Bawat isa sa kanila ay nadama na ang kanilang pag-asa ay nawawala at wala ng ibang nais kundi ang makatakas. Bilang isa, lahat ng natitirang nakatataas na matatanda ay tumalikod at tumakas. Ibinigay ang kanilang lahat upang makatakas. Sa kasamaang palad, hindi sila bibigyan ni Dustin ng ganoong pagkakataon. Sa pag-activate ng reincarnation token, lumitaw si Dustin sa likod ng isa sa mga nakatataas na matatanda. At agad na sumuntok. Boom! Ang nakakatakot na divine power ay sumabog mula sa suntok. Maging ang napakagulong kawalan sa harapan niya ay sumabog sa isang sumisikat na sinag ng liwanag. Puff! Umulan ng dugo sa kanila habang ang kawawang superior elder ay pinasabog ng isa sa mga suntok ni Dustin. Nagkapira-piraso ang kanyang mga paa habang patuloy na sumasabog ang kanyang katawan. Walang pagkakataong makatakas ang ibinigay sa kanya dahil pati ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nagkapira-piraso sa suntok. Nakakatakot ang batang ito. Mamamatay tayong lahat. Bilasan mo. Magpadala ka ng mensahe. Hilingin mo sa Devilish Netherbeast at Master Colby na iligtas tayo. Kamatayan ay kumakatok sa mga pintuan ng natitirang nakatataas na matatanda ng underworld. Ito ay tulad ng isang sinaunang nakakakilabot at mabangis na hayop na humahabol sa kanila. Na inuubos ang kanilang kalooban upang makatakas at pinabagsak sila sa lupa. Mabilis na naglabas ng Jade Sleep ang isang nakatataas na elder at dinurog iyon para humingi ng tulong. Ilang sandali pa ay sumulpot si Dustin sa likuran niya. Bastos ka! Papatayin kita! Sa kabila ng kanyang malaking takot, tumalikod ang nakatataas na matanda, na inilabas ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanya upang kumuha ng itim na karit. At sinuntok si Dustin. Ang napakalaking itim na ron ay lumitaw sa lumalawak na itim na karit. Hindi may kakaila na kumakatawan sa batas ng kamatayan. Sa kasamaang palad para sa nakatataas na matanda. Ang palad ni Dustin ay tinampol ang kanyang karit. Gamit ang isang kamay, sinalo siya ni Dustin at itinaas sa ere. Ginawa niya ito ng napakadali kaya mahirap paniwalaan na ang kanyang kaaway ay isang preliminary grade na banal na Diyos. Isinabot siya ni Dustin sa hangin na parang isang maliit na hindi nakakapinsalang sisiw. Puff! Sa isang galaw gamit ang kanyang kabilang kamay. Pinunit ni Dustin sa kalahati ang superior elder. Isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa preliminary grade na banal na Diyos habang ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nagkapira-piraso. Ang natitirang bahagi ng labanan ay naganap ng eksakto tulad ng inaasahan. Gamit ang reincarnation token, isa-isang hinanap ni Dustin ang natitirang superior elders ng underworld. Makalipas ang ilang maikling sandali, natapos na ang labanan. Lahat ng 10 superior na divine gods ay pinatay ni Dustin. Iba't ibang abnormal na pangitain ang lumitaw saan man sa magulong kawalan at nagpatindig ng balahibo ng mga tao. Tanging si Dustin lang ang naiwan na nakatayo sa magulong kawalan sa lahat ng dugo at dugo. Sa kabila ng madaling pagkapanalo, hindi humupa ang fighting spirit na dumadaloy sa dibdib ni Dustin hanggang sa lumipas ang ilang oras. Pagkatapos niyang pumatay ng 10 preliminary grade na mga banal na Diyos. Ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban, mga insight, mentalidad, at kaalaman ay sumailalim lahat ng napakalaking pagbabago. Hindi pa katagal,
Ang mga banal na Diyos ay napakalayo sa itaas ni Dustin. Ngunit ngayon, lumaki si Dustin upang maabot ang antas ng madaling pagkatay ng mga banal na Diyos. Habang siya ay nakatayong mag-isa sa kawalan. Isang hindi nakikitang malisyosong aura ang kumalat sa lahat ng direksyon. Na naging sanhi ng daan-daang milyong milya ng magulong kawalan upang marahas na manginig.